ang kasintahan kong engkanto. Tunay na lubos ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pakikinig sa aming channel. Ang inyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin upang patuloy na magbahagi ng mga storya. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Simulan na ang kwento. Blog. Nahulog ang mga librong dala-dala ni Minerva. Nagmamadali siya umakyat sa ikatlong palapag ng hagdan. Andun kasi room niya, late na siya sa klase. May bumunggo sa kanya. Ano ba? Pag minamalas ka nga naman bulag ka ba? Pagalit na tanong ni Minerva habang isa-isang pinupulot ang nagkalat na libro. Akmang tatayo na siya nang may humawak sa magkabilang balikat niya para tulungan siyang tumayo. Sorry miss, di ko sinasadya, at nang makabuelo na siya para tingnan ang bumunggo sa kanya, natulala siya. Nakangiting mga labi na may pantay-pantay na ngipin at mapuputi ang unang nadaanan ng mata niya. Dahan-dahan paakyat sa ilong mga matang kulay bughaw ang halos magpatulala sa kanya. Ako nga pala si Dario, sabi ng binata na nakangiti na tila ng asar sa pagkatulala ng dalaga, samantalang kani-kanila LNG tila sasabog na sa galit. Susunod, wag kang tatanga-tanga ha. Nakakaperwisyo ka. Dali-daling tumalikod na ang dalaga, ngunit nang lilingunin na niya ang lalaki, dahil nasa tapat na siya ng kanyang room, bigla nawala ang binata. Paano nangyari yun? Ang bilis naman niya nakababa pagtataka ng dalaga. Binaliwala na LNG niya ang nangyari, at pumasok na sa klas. Masama ang tingin sa kanya ng kanyang profesor. Bumati siya at hiyang-hiya na upo, dahil pinagtitinginan siya ng kanyang mga kaklase. Lunch break na kanya-kanya labasan ang mga kaklase ni Minerva para pumunta sa kantin, samantalang siya sanay na sa room kumakain mag-isa. LNG naman siya pag ganun oras, di makikita ng mga kaklas niya na kamot, LNG, at tuyo ang kanyang baon. Madalas ganun siya mahirap LNG, kasi sila lolo at lola niya nagpalaki sa kanya sa isang tagong lugar sila nakatira. 6 na oras ang biyahe sa bus bago makarating sa kanila. Tuwing Sabado ng hapon siya umuwi sa kanila, Linggo naman ng hapon, babalik na siya sa boarding house dahil may pasok na kinabukasan. Tumutulong si Minerva sa pagtatanim ng mga gulay, kamote, saging para may pang tuition fee siya at pambaon. Sinisikap niya makatapos. Pwede bang makisalo? May nagsalita sa likuran ni Minerva. Ay kabayo, ikaw na naman? Galit na tanong ng dalaga. Di pa man umuo si Minerva, umupo na agad si Dario sa katabing upuan ni Minerva at dumampot ng isa kamot. Sarap nito. Pagkasubo ni Dario, tila aliw na aliw siya sa nakatungangang kaharap. Tila enemen na pahiya si Minerva. Alam ko mayaman ka, wag na mapanggap na nasasarapan ka sa pagkain ko, may lungkot sa boses ng dalaga. Hindi mo ba alam special sa amin ang pagkain ito? Sabay sunod-sunod na subo ni Dario. Halos maubos niya ang kamote tuyo na LNG na tira sa baunan ni Minerva. Nanalaki mga mata nang masalita si Minerva, BKT mo inyo. Di na natapos ng dalaga ang sasabihin, bigla nang karoon fried chicken, kanin, adobo, prutas sa harap niya. Sige, kumain na, ubusin mo yan ha para mabusog ka. Salamat sa kamot, nakangiti, sabi ni Dario. Hindi makapaniwala si Minerva sa nakikita, pero dahil sa gutom na talaga siya, sinantabi muna niya ang katanungan sa isip niya. Halos maubos din niya ang hinain ni Dario. Bigla niya narinig may parating, di niya alam gagawin, bawal kasi kumain sa loob ng classroom, kaisumbong siya ng kung sino mang parating. Bigla naglaho mga pinagkainan niya, at ang binata kinilabutan siya, di kaya maligno siya. Sigaw ng isip niya. Oh Minerva, ang bilis mo naman, nakapag-lunch, bati sa kanya ni Dina katabi niya sa upuan. Aho, masama kasi pakiramdam ko kaya konti LNG, nakain ko, pagsisinungaling niya. Oh, may kanin pa sa baba ng labi mo, sabi ni Dina, agad naman niya kinapa ito. Oo nga, di ako na naginip, totoo nangyari nina, pero paano at saan na siya? Ha? May sinasabik ba?
Tanong ni Dina nang maulinigan na bumubulong siya. Wala may kinakabisado lanji ako sa lecture nina ni Sir para bukas ngiti niya asay katabi. Sabado ng hapon handa na si Minerva bitbit ilang gamit papunta sa terminal ng bus pauwi sa kanila. Umupo agad siya sa gitna ng bus na upuan banda bintana niya napili umupo, mas gusto niya nakikita mga dinadaanan. Pwede bang makiupo sa tabi mo? Tanong ng pamilyar na boses kay Minerva. Nang lingunin niya ito nakangiti, at tila nanunudyo ang binata nakaupo na ito sa tabi niya. O pasado na ba ko sa panlasa mo? Bigla natauhan ang nakatulalang dalaga, si Darius. Ang gwapo niya talaga kinikilig na bulong ng isip niya. Ha? Alam mo masyado kang presko irap niya dito sabay baling ng tingin sa bintana para ikubli ang pagkapahiya sa kaharap. O eto kunin mo man yan bagong laga para may makutkot ka habang sa biyahe tao. Di na hinintay na abutin ng dalaga ang maninilapag na niya ito sa ibabaw ng bag na nakapatong sa mga hita nito. Salamat, sabi ng dalaga. Pasensyak na dyan nagmamadali kasi ako kaya di na ako nakabili babaunin, pero ang totoo, wala naman talaga plano umuwi sa kanila si Darius. Habang palihim na sinusundan nakita lanji niya na nag-empeke ang dalaga kaya dali-dali siya nagbihis at humabol sa bus na sinakyan nito. Saan ka bababa? Wika ni Darius din na sumagot ang dalaga nakatulog na pala. Naalimpungatan si Minerva nang marinig na may nagsalita. Kuya pakipara po sa may unahan ng konti si Darius ang nagsalita. Pero boy nasa kalagitnaan pa alanji tao ng bayahiliblib na lugar to tila nagtataka ang driver inaakala na naalimpungatan LNG ang binata, na akala sa kanila na, pero nagsalita ulit si Darius dito na LNG po kuya, hininto ng driver ang bus kahit nagtataka. Maunan ako so miss nakatayo na si Darius nang lumingon kay Minerva, tumango LNG ang dalaga. Kumakaway pa si Darius at di pa umaalis gang di pa umaandar ang bus. May nakatira pala sa lugar na yun sabi ng driver, may mangilan-ngilan pasahero ang nagising din pala. Sa tagal ko na driver dito ngayon ko LNG nalaman nagtataka pa din, walang nagsalita sa mga pasahero. Si Minerva bumalik ulit sa pagtulog kahit nagtataka din. Linggo ng gabi nakabalik na sa boarding house si Minerva. Kabubukas LNG niya ng pinto, may makita siyang bulaklak ng gumamela, 3 piraso, at mukhang bagong pitas ang mga toa. Sino at paano nakapasok nagdala nito? Dinampot niya ang gumamela, at dahan-dahang inamoy. HMM. Kakaiba ang bango niya parang di pangkaraniwan ang bango niya. Maya-maya pa'y bigla siyang nahilo. Asan ako? Ang lalaki at yaman and men ng mga nakatira dito, teka nasa ibang bansa ba ako? Puro bulaklak na iba-iba kulay na dadaanan ng mga mata niya, may mga puno na hitik sa bunga. Manghang-mangha si Minerva sa nakikita. Nagustuhan mo ba dito? Boses ng isang lalaki, at nang mapadako ang kanyang paningin sa pinanggalingan ng boses muntik na siyang mapasigaw. Isang puting-puting kabayo ang nasa harap niya. Pinaikot pa niya saglit ang mga mata niya sa paligid baka may ibang tao na kasama ang kabayo. Huwag kang matakot nagsalita ang kabayo. Nanlaki ang mga mata ng dalaga, ikaw ba yung nagsalita? Tanong niya sa kabayo. Oo ako nga, halika na sakay na sa likod malayo pa ang ating lalakbayin. Bigla sinikwat ng kabayo si Minerva, at sa isang kisap mata niya nasa likod na siya ng kabayo. Sino ka? At anong klaseng lugar to? Paano ko napunta dito? Sunod-sunod na tanong niya sa kabayo. Nandito ka sa mundo ng mga immortal, huwag ka mag-alala mababait mga nakatira dito. Unti-unti bumibilis ang takbo ng kabayo gang namalayan na LNG ni Minerva, nasa taas na sila, nakalipad ka. Humigpit hawak niya sa tali ng kabayo. Bawat angat ng lipad ng kabayo, iba't ibang lugar, panahon nakikita niya. May mga snow, may matindi ang sikat ng araw, may malakas ang hangin at malakas ang ulan tila bagyo. Teka saan ba tao pupunta? Bigla sumayad mga paa niya sa pulang lupa.
Nandiyo na tayo, isang malaking palasyo ang nakita niya, napapaligiran ito ng mayayabong na puno, at maraming iba't ibang uri ng insekto, ang gaganda ng mga paro-paro habang nakadapo sa naggagandahang bulaklak. Magandang umaga mahal na prinsip, bumukas ang malaking gate ng palasyo, at makta ang napakaraming iba't ibang uri ng hugis tao. Manghang-mangha si Minerva ng pagkalagpas ng gate ng palasyo, naging tao ang kasama niya, at ito ay si Darius. Gulat na bigkas niya paano nangyari yun. Wag na marami pa tanong, at naglakad na sila papasok sa napakalaking palasyo. Nang biglang, top, top, top. Nagpagising sa diwa ni Minerva. Masakit ang ulo niya, at pagbangon niya para buksan ang pinto, nakita niya nahulog ang bulaklak ng gumamela sa paanan niya. Panaginip LNG pala, pero parang totoo lahat. Nagustuhan mo ba ang mga bulaklak? Bungad agad ni Dario sa pupungas-pungas pang si Minerva, madilim na pala na pahaba tulog niya dahil na din siguro sa pagod sa bayahe. Ikaw ang nagdala ng mga ito. Paano nangyari yun nasa akin ang susi? Wag na maraming tanong pa. Sagot ng binata at naalala niya ganto din narinig niya sa panaginip kanina. Ano kailangan mo? Tanong ulit ni Minerva at akmang papaupuin pa LNG niya ang bisita nakita niya nakaupo na ito sa nag-iisang silya na gamit niya ay kwarto. Gabi na makikisabay na sana ko sa iyo maghapunan at sa isang kisap mata ang dami na pagkain nakahain sa maliit na lamseta niya. Majekero ka ba o anong uri ka ng nilalang? Malaya niyang naitanong yun dahil alam niya sila dalawa LNG nakarinig. Halika ka na kumain na tao masama daw pinaghintay ang grasya. At noon LNG niya natitigan ang gwapong mukhang nito ng sobrang lapit na pansin din niya na wala itong hiwa sa baba ng ilong. Araw ng Biyernes noon, naisipan ni Minerva maglinis ng kwarto niya nang biglang may nagsalita sa likod niya. Pahinga ka na ako na bahala dyan, at sa isang iglap LNG, napakalinis na ng kwarto niya. Maligno ka no? Umamin ka. Ano kailangan mo sa akin? Iimbitahan sana kita sa amin sa nalalapit na fiesta, 1 linggo na LNG mula ngayon, at bigla na LNG naglaho ito sa harap niya. Totoo ba mangyayari o nakita ko o nananainip na enemen ako bahagya niya kinurot ang sarili masakit. Nakatulugan na niya ang pag-iisip. Salamat at pinagbigyan mo ko magkatabi. Salamat at pinagbigyan mo ko magkatabi sa pandalawahang upuan sa bus pauwi sa lugar ni Darius kasama si Minerva. Wala yon, sa dami pabor na binigay mo sa akin ano ba naman yung pagbigyan kita sa hiling mo at isa pa piyesta naman sa inyo makakalibre nako ng tsibog hehe. Biro niya dito. Abao naman. Magsawa ka sa lahat ng gusto mo pagkain ipagbabalot pa kita para may konsumo ka na pag uwi mo sa boarding house at bago tayo bumalik sa school daanan muna natin lolo't lola mo para madalhan na din ng handa na kangiting sabi ni Darius, totoo. Naku salamat Chuck matutuwa sina lolo at lola minsan LNG kasi kami makakain ng masarap, nagpapakatotoo LNG naman si Minerva. Para ho nasa kalagitnaan pa lang sila ng biyahe, bagamat nagtaka ang driver at iba pasahero huminto ang bus at bumaba na ang dalawa. Teka di ba dito ka din sa lugar na to bumaba nung nakaraan? Parang wala naman palatandaan na may mga kabahayan dito, maliwanag ang buwan kaya nakta nila ang paligid, puro kakahuyan naman dito nakakatakot Darius hintakot na salita ni Minerva. Ako bahala sa'yo mamaya malalaman mo din, maya-maya pa ibiglang pumaswit si Darius at sa isang iglap na sa harapan na ng dalaga ang kabayo. Ay! Kabayo! Gulat na sabi niya, Darius. Asan ka? Dahil kasabay ng pagsulpot ng kabayo ay siya ring pagkawala ni Darius. Ako ito si Darius sakay na sa likod ko, halos mawala ng ulirat si Minerva. Ito yung nasa panaginip ko. Panaginip nga lang ba yun o totoong nanggaling na ako dito bulong niya, na malayan na lang ni Minerva lumilipad na sila, at bawat nadadaanan nila,
ay puro mayayabong na kawayan. Ang labis na pinagtataka niya hindi man lang siya nagagalusan, makati at matalim ang puno, dahon ng kawayan. Hindi na nagsalita ang kabayo o si Darius gang huminto sila sa isang malaking puno, ang liwanag ng puno, at mayabong na papaligiran, at nagsisilbing liwanag sa paligid nito ang mga kumukuti-kutitap na alitap-tap. Wow! Ang ganda naman ng puno at bigla bumukas ang pinaka. Biglang bumuka ang gitnang bahagi ng kahoy na nasa harapan ni Minerva at Darius. Wow, ang galing naman mangha, at gulat na wika ni Minerva. Paano nangyari to, may ganito palang lugar dito sa gubat? Parang nakita ko na to sa panaginip ko. Bigla nagsara ang guwang sa malaking puno na nagsilbing pinto. Ang ganda-ganda ng mga naglalakihang bahay dito, tila isang bayan na napapaligiran ng bulaklak at mga puno. Tila walang pagkagutom sa lugar, napakadaming nakahain na pagkain, at ang gaganda gwapo ng mga nakatira dito. Lahat nakatingin sa kanila na tila inaasahan na ang kanilang pagdating. Bigla naghiyawan ang mga tao, bata, matanda man. Nagsayawan na parang isang malaking selebrasyon ang magaganap. Halika at bahagya, kinuha ni Darius ang mga kamay niya, iginya sa isang malaking upuang ginto na napapaligiran ng mga diamante. Lahat ng makita ni Minerva ay tila yari sa ginto. Pinaupo siya ni Darius, maya-maya pa ay may nagsalita sa buhat sa likod ng dalaga. Siya ba ang sinasabi mo? Bungad na tanong ng matandang lalaki. Sa likod naman nito ang isang matandang babae na sa hinuha niya batay sa suot ng mga to maihahalin tulad niya sa hari at reyna. Nakangiti ang mga to at namangha si Minerva, lalo pareho ginto ang mga ngipin nito. Nakakasilaw ang kaputian at bigla ang anyong kabayo na si Darius ay naging tao na ulit at napakaputi ng balat nito, mas maputi sa dating kilala niya. Opo, siya nga po, ama, magalang na tugon ng binata sa ama. Siya po si Minerva. Minerva sila ang aking mga magulang. Teka lang Darius, pwede bang ipaliwanag mo sa akin lahat ng to? Naguguluhang tanong ni Minerva. Mga engkanto kami at tulad ko marami din tulad namin ang nakakasalamuha nyo. Gusto alanjin min maranasan ang buhay ng isang mortal. Mabait kami, kung sa mabait wag lang kami sasaktan. Ano? Engkanto ka? Nanlalaking tanong ni Minerva, kaya pala umpisa pa lang di na pangkaraniwan mga ginagawa mo. Tayo na mag-umpisa ng pagdiriwang. Sigaw ng Tayo na mag-umpisa ng pagdiriwang, sigaw ng hari ang ama ni Darius. Mabuhay ang mahal na hari! Sigawan ng mga nilalang na nakatira soon, maging ang mga hayop ay nagsaya din, tanda ng pakikiisa sa pagdiriwang. Kainin mo lahat ng gusto mong kainin, biglang baling at nakangiting si Darius, subalit wag na wag mong titikman ang itim na kanin na nakahanda. Pero bakit? Naku-curious pa naman siya, pero di bail na LNG. Basta sundin mo LNG, sinasabi ko, at sabay-sabay na sila kumain kasalo ang hari at reyna. Kanya-kanya mesa naman lahat ng tauhan ng kahariang yun, tanging tunog LNG ng mga kubyertos ang naririnig. Busog na busog ang lahat. Nakakahiya naman sayo, sakay na sila ng bus papunta sa lolo at lola ni Minerva. Marami dala handa, tuwang-tuwa sigurado ang dalawa matanda. Subalit pagdating nila sa bahay ng mga ito, tahimik na tahimik. Lolo, lola. Andito na po ako, may mga dala ako, pasalubong, sigaw niya. Si Darius naman ay nakamasid LNG sa likod niya. O apo, ikaw pala yan, na paaga yata uwi mo. Nagmano siya at, nga pala lola, may kasama ako, kaibigan at kaklase ko si Darius. Magandang umaga po, sabay mano at sabay na sila pumasok sa loob. Maliit LNG ang bahay ng dalaga, subalit malinis, at sa itsura pa LNG masinop ang mga nakatira. Nilapag ang mga pagkain at inihanda ni Minerva para makakain na ang dalawa matanda. Asan po pala si lolo? Naku apo, 3 araw na may sakit ang lolo mo, sinilip nila ang matanda at nahabag na umiyak ang dalaga. Lolo, ano pong yari saw?
Bigla lumapit si Darius at hinipo ang ulo ng matanda, walang ano-ano. Bumangon ang lolo niya na tila walang nangyari. Salamat nga pala sa pagpapagaling mo sa lolo ko ha. Sakay na sila boss pabalik school. Wala yon. Mahalaga masayak na ulit. Unti-unti may kakaibang nararamdaman si Minerva sa binata, pero isipin pa alandi niya na engkanto to, parang nagdadalawang isip siya. Kahit mahirap buhay sa mundo ng mga tao, mas gusto pa din niya tumira dito kasama lolo at lola niya. Ang aga mo ata pumasok ngayon, lagi kasi siya late to dyo ng kaibigan at kaklase. Para maiba naman ayaw mo nun beauty ko, una mo maktagan ti asar niya dito, sabay sila nagtawanan. Pare ang ganda ng chicks, o sabi ng lalaking halos kasabayan. LNG ni Minerva, pauwi na siya sa bahay niya, medyo inabot LNG siya, takip silim, dumaan muna siya sa palengke. O nga no, ang hinhin malakad pre, parang alam muna, sabi ng isang manyakis na palabas-labas pa ng dila. Kinabahan si Minerva, sinulyapan niya mga ito, mukha mga adik, namumula pa mga mata, at unti-unti lumalapit sa kanya. Binilisan niya mga hakbang, bakanting lot na binabagtas niya, dahil sa gusto niya makatipid, nilakad niya pa uwi, pero ito kapalit. Diyos ko, ikaw na po bahala sa akin, dasal niya, ngunit napatili siya nang bigla siya akbayan ng isa, sabay tutok sa tagiliran niya ng matulis na bagay. Huwag kang papalag o gagawa anuman ingay, itatarak ko to sa tagiliran mo. Takot na takot ang dalaga habang ang isang lalaki naman nakasunod LNG, pero malikot ang mga mata na tila humahanap ng tiyempo, at may masamang gagawin na sa kawawang babae. May parating na tricycle. Opis. Tandaan mo sinabi ko, lalo pa diniin ng lalaki ang kutsilyo, pakiramdam ni Minerva may sugat na siya. Pero wala na ibang pagkakataon pa. Boss, sasakay ba kayo? Bigla huminto ang tricycle, si Minerva naman nakayuko nanginginig. Sa unang tingin parang magkarelasyon ang dalawa, lalo pa hinapit ng masamang lalaki ang biwang ng dalaga. Hindi po malapit LNG, bahay min dito ng asawa ko, matalim na sagot ng lalaki. Ang isa naman nakahanda na pag magpumilit pa ang driver patatahimikin niya. Ay ganun ba siya mga boss ng akmang papa, andarin na ng driver ang tricycle, tuloy naman sa paglalakad ang tatlo, bigla bumulagta ang dalawa, lalaki mabilis pa sa kidlat, isang iglap, bugbog, sarado na ang dalawa, gulat na gulat si Minerva. Dahil madilim na niya maaninag ang kaharap, tanging ilaw na LNG ng tricycle nagsisilbing liwanag, sakay na, narinig niya ang pamilyar na boses. Darius. At nawalan na ng malay tao ang babae. Gusing ka na pala, mag-aalas 9 na ng gabi, nagising si Minerva. May mainit na sabaw at iba-iba pagkain nakahain. Salamat nga pala sa ginawa mo kanina, muntik ko mapahamak sa mga yon, sa susunod wag ka na naglalakad pa uwi, delikado, buti kahit saan ka pumunta nakta kong yayari sao. Salamat naman iha, at napasyal ka ulit dito ang hari at ama ni Darius. Inabutan siya ng pagkain, wala noon si Darius, nagpalit LNG ng damit. Kainin mo na yan iha, salamat po. Pero may nakita siyang itim na kanin sa plato niya. Sabi ni Darius, wag ko daw kakainin to, pero ayaw mo ba ng pagkain iha? Ang reyna, gusto po, nagdadalawang isip si Minerva, nagkatinginan naman ang mag-asawa. Kainin mo lahat yan, sabi ng hari, ang mga tagapagsilbi naman ay nakamasid na parabang excited sa mangyayari. Dahil sa hiya napilitan siyang kainin at lunukin lahat ng kain sa plato, maging ang itim na kanin. Anong ginawa mo? Sigaw ni Darius, pero huli na naubos na ng dalaga ang pagkain. Masamang tiningnan ng binata ang mga magulang. Bakit kailangan niyong gawin to? Ina? Ama? At bigla nawalan ng malay ang dalaga. Nagising si Minerva sa isang maganda at napakalaking kwarto. Halos puro gawa sa ginto bawat parte at bawat gamit na nandoon. Asan ako? Bigla siya napabangon, dali-dali siya tumayo para lumabas ng kwarto, pero naikot na niya buong kwarto, wala siya makitang pintuan. Gising na pala, si Darius biglang lumitaw at tumagos sa dingding. Magbihis ka at mag-uumpisa na ang pagdiriwang. Para saan, di ba kakatapos LNG ng fiesta dito? Mamaya na ang kasal natin. Kasal? Ano pinagsasabi mo, nagbibiro ka ba?
Totoo sinasabi ko ikakasal na tayo mamaya. Binalaan na kita na wag kang kakain ng itim na kanin, pero sinuwaim ko. Ha? Teka, ano ba masama kung kinain ko yun? Hindi ka na makabalik sa mundo ng mga tao bilang tao. Halos panawa ng ulirat at di makapaniwala si Minerva. Dahil alanji sa pagkain ng itim na kanin. Teka. Hindi pwede to. Paano na ang lolo at lola ko? Napahagulhol na ng iyak ang dalaga, sising-sisi sa ginawa. Mabuhay ang bagong kasal. Sigawan at palakpakan ng lahat. Masaya si Darius dahil matagal na niya mahal si Minerva, pero kahit may kapangyarihan siya, hindi niya ninais na samantalahin yun. Gusto sana niya kusa siyang mahalin ng dalaga, pero nangyari na ang nakatakda siguro. Patawarin mo ko, ihasabi ng hari kay Minerva. Unang tingin ko pa, LNG, alam ko mabuti kang tao, kaya naisip ko na alukin ka ng itim na kanin na bawal kainin ng mortal na tulad mo, at batas dito sa amin na pag an isa mortal ay kumain nun, di na makakabalik sa mundo nila. Subalit bilang ganti sa pagpapakasal mo sa anak ko, bibigyan kita ng kapangyarihan na PWD ka makisalamuha sa mundo nyo. Pwede mong kasama ang lolo at lola mo anuman oras na gustuhin mo sa isa kondisyon, at lagi mo to tatandaan sana. Sa araw ka LNG po di pumunta sa mundo ng mga tao. Pagsapit ng alas 6 ng hapon dapat kapasok na sa lagusan papunta dito. Oras na sinuway mo ang kondisyong ito, wala na ko magagawa pa sayo, di na makakapunta sa dati mong mundo. Nagpasalamat pa din si Minerva sa hari, kahit papano pwede pa niya makasama lolo at lola niya. Matagal ka din bago nakauwi, apo. Magkayakap sila ng lola niya. Inilihim niya ang nangyari. Opo lola, sobra busy po sa school. Nakangiting sabi niya, kain na po kayo ni lolo, ang dami pagkain nakahain sa mesa. Di magkamayaw ang mag-asawa. Tuwang-tuwa naman si Minerva. Kahit papano malaki din tulong sa kanyang nangyari, dahil mula ngayon lagi na masarap na pagkain kakainin ng dalawang taong mahal na mahal niya.